Nagpapasalamat po ako sa Kanya dahil sa pinagaling niya ako sa aking karamdaman. Ako po ay may sakit sa baga, sa atay at saka high blood. Bali 3 po ang aking karamdaman, pinagaling ni Lord. Check up po ako sa doktor. Ang findings po sa akin ay PTB at saka namamaga ang aking atay. Doon po ang dami pong gamot na niresita sa akin. Ngayon, hindi ko na po iniinom yun. Ngayon, dito na ako sa Soldiers of Christ. Naglingkod sa Panginoong Hesus. Ngayon, wala na akong gamot na iniinom. Hindi na po ako inaatake. Dati, tuloy-tuloy ang aking, sa isang araw, halos 3 beses akong inaatake. Namumula ang aking mata. Parang namamanhid ang aking mukha. Tapos, na-blackout ako, wala akong makita, bigla akong bagsak. Sa bahay namin, bagsak ako sa banyo namin, mabuti at hindi ako nabagok. Magising na lang ang aking asawa na nagkalambagan, ang ingay na sa banyo, nandun na pala ako nakabulagta. Pero ngayon, maraming salamat sa ating Diyos na buhay, sa Soldiers of Christ. Ngayon, 1 taon na, hindi na ako inatake sa aking sakit. Tuluyan na pinagaling ni Lord. Nagpapasalamat po ako kasi napunta po ako sa community na to, Soldier of Christ. Napakabuti po ni Lord kasi marami pong pagbabago sa lumang buhay ko at marami pong biyaya at kagalingan sa pamilya ko. Last month po, February 15, dinala ko po ang anak ko sa Bernardino Hospital kasi maghapon po siyang masakit yung tiyan na sobra na. Talagang sinabi niya sa akin na, "Ma, dalhin mo na ako sa ospital kasi sobrang sakit na ng tiyan ko." Pagdating po namin doon sa ospital, chinik up po siya, tapos laboratory, kinuha na ng dugo at ihi. After po ng result ng kanyang laboratory, sinabi po sa amin na kailangan i-admit yung anak ko kasi may appendicitis po. At delikado po ito pag pumutok na po ito. Sobra po akong natakot kasi kamamatay lang po ng pinsan ng asawa ko, naputukan din po ng appendicitis at namatay po. Kaya sobrang takot ko po, talagang grabe ang dasal ko. Sinabi po na i-admit ng anak ko, sinabi po na mag-down po kami ng 10,000, 55,000 daw po ang operation ng anak ko at 4,000 a day. So grabe po ang takot ko kasi buhay ng anak ko, 2 lang po ang anak ko. Kaya po, nagdasal po ako na, "Lord, i-guide mo ako kung anong gagawin ko o i-combine ko ba yung anak ko." Sa panahon na yon, brother and sisters, ang dala ko pong pera ay 3,000 lang. So nabawasan na po siya ng 1,000 sa laboratory. Kaya po, talagang napakabuti ni Lord kasi ginaid ako na ang anak ko may gamiting tao na sabi sa akin dalhin daw po sa Chinese hospital para sa second opinion. Talaga pong tunay nga po na pag tayo nanalig sa Diyos, talagang hindi niya tayo pababayaan, lalo na po pag nagpupumili tayong maglingkod sa Kanya. Tapos pagdating doon, paglabas po ng laboratory niya, ay buti-buti ni Lord kasi clear po yung laboratory niya. Kaya po, nagpapasalamat ako kasi pinag-ultrasound din po siya. Ang result po ng ultrasound niya, clear din po, whole abdomen po. Tapos bandang appendicitis po. Kaya po, wag lang tayong mawala ng pag-asa, manalig lang tayo sa Panginoon Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan. Yun lang. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Shenawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin na malakas ang Panginoon! Hallelujah! 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 Jesus! 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 Ave Maria! Ave Maria! Pray for us! All the angels and the saints, pray for us! In the Father, the Son, and the Holy Spirit, muli nating palampakan ang ating Diyos sa buhay. God is good! All the time! And all the time, God is good! Yan, salamat sa Panginoon. Amen. In behalf of our head servant, no? Ang ating
pong pag-uusapan ay tungkol sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Ayan. Paano kaya tayo mag-aakay ng kaluluwa? Nakikita ba natin yung kaluluwa? Amen? Ang mga kaluluwa, ayan. Lahat tayo ay mayroong kaluluwa. Amen? So sa ating paglilingkod kay Lord, kinakailangan tayo po ay magkaroon ng pagmamalasakit. So bawat isa sa atin ay may pananagutan sa isa't isa. At darating ang oras, haharap tayo sa ating Panginoon. At meron siyang hahanapin sa atin. So tayong lahat sinabi dito, lahat ng binago na ay dapat maging taga-akay ng kaluluwa. So meron tayong responsibility. Tanong, kapag ba ang responsibility hindi mo ginawa, matutuwa sa'yo yung tao o hindi? Hindi. Kasi hindi mo ginawa. Amen? So tayong lahat, dapat tutup din natin ang ating tungkulin. So sabi nga dito, ang pag-aakay ng kaluluwa ay tulad ng pagtatanim. So ang isang nag-aakay ng kaluluwa ay tulad ng nagtatanim. Kasama ang luha. Sabi nga ni Sister Linda, di ba, last Sunday, ang pag-aakay ng kaluluwa kasama ang bulsa. Siyempre, pera, papakainin mo yan. Mamamasahe yan. Huwag mo munang pababayarin. Hanggang 3. Huwag mong pababayarin. Pag naka-3 na, saka mo singilin. Hallelujah, no? Si Brother Ting natatawa ko sa binangonan. Sabi nga o sige, Sister Baby, pumunta kayo sa Paho. 3 sunod-sunod na linggo. Sabi ko, ang layo naman ito, Dad. Sabi ko gano'n. Hindi na sila makapalag. Sabi ni Dad, padadala ko sa inyo ang sasakyan. O di natuwa naman po sila. Ihahatid kayo sa Paho, ibabalik uli kayo sa binangonan. 3 sunod-sunod. 3 sunod-sunod. At tinupad ng ating head servant. No? Kasama si Brother Toto, madaling araw, punta na siya doon. Dadalhin sa Paho, ibabalik uli sa binangonan. Kaya, madaling araw na rin uuwi. Amen? So sa ngalan nating Panginoon, ang ika-4 na, sabi ni Brother Ting, tapos na yung obligasyon ko. Kayo naman ngayon ang may obligasyon. Kung itutuloy nyo o hindi, magdidesisyon na kayo. Alam niyo po, sabi nila, Brother Ting, tutuloy po kami. Sa 1 linggo, babalik po kami sapagkat pinagaling po ako ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Ayun. No, kahit mahirap, pag nakita mong may bunga, ano sabi dito? Uuwing aawit na may galak, dala nila'y pagbabalik. Yun yung ani. Yung tinanim mo sa kanya, ay namunga sa kanyang puso. Tapos nagkaroon pa siya ng kagalingan. Ano yung dahilan bakit tayo mag-aakay? Marcos 8:35-38, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang kanyang buhay. Kapag ang sino mang nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng laing ito na mga makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, tataglayan dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, kasama ang banal na anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen? Yan, sa ating pag-aakay ng kaluluwa, kasama ang ating buhay. Nanganganib din ang ating buhay. Amen? May nagtanong na pare, sabi ganun, bakit sa Radio Veritas naririnig namin yung patay na bubuhay? Sabi nga, nakakilabot. Sabi, ano bang yung patay na nabubuhay na yon? Sabi sa amin. Sabi namin, Father, hindi po yun yung mga patay na nasa kabaong na. Amen, ano? No, pero alam niyo, sa totoo lang, may mga ganyan, ano? Di ba yung kaninang pagbasa, ililibing na yung patay. Ililibing na yung batang, yung binatilyo. Pero dahil sa kapangyarihan ni Lord, siya ay tumayo at nabuhay. At ibinalik siya na buhay sa kanyang nanay. So, meron pwedeng mangyari yan. Amen? At yan ay matututunan natin sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Ayan. So, sino yun? Sino yung makakagawa ng mga bagay nun? Silang lahat na nag-aalay ng kanilang buhay alang-alang sa mabuting balita ng kaligtasan. Sabi nga, totoo yun di ba? Ano nga ang mapapala ng ating buhay kung hindi naman natin ito magagamit
para sa kalwalatian ng Panginoon. May tanong nga ano ang gusto nyo? Successful or significant? Significant. No? Bakit? Ang successful, na-attain niya na ma-achieve niya yung makatapos ng pag-aaral, makabili siya ng kotse, makabili siya ng bahay, makaroon siya ng magagandang negosyo. Pero, ang significant person ay isang person na kahit hindi siya naging successful, pero nakakaakay siya. No, nagiging siya, nakaka-touch siya ng mga tao at nadadala niya sa gawain ng Panginoon. Amen? Ano gusto niyo ngayon? Significant o successful? Ayan, significant. Mahalaga tayo. Una, sa mata ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon sa Roma o kay gandang pagmasdan ang mga paa na mga taong naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Di ba yung mga taong naghahatid ng mabuting balita, natutuwa tayo. Minsan sasabihin pa natin, nag-aagawan pa nga Sister, dito ka kumain. Sister, dito ka kumain. Kaya mga naghahayo, lumalaki. Hallelujah. Hindi na kasi malaman kung saan kakain. Amen? Kasi pag hindi mo pinagbigyan, nagtatampo. Amen? Kasi bakit nagiging ganun yung mga tao? Dating mga ganun. No, si Brother Ting nga, pag umahayo kami, ipapanik pa lang si Mama Mary, nagsasalita na siya, nag-evangelize na siya. Sinasabi niya, Sister, pag kami babalik dito sa 1 linggo, maghahanda kayo. No? Kasi nasa Biblia yan. Kasi alam niyo mga kapatid, wag po tayo mahihiya na magbigay ng katotohanan sa kanila. Sapagkat sa katotohanan, doon po sila makalalaya. Maraming Katoliko, kuripot, ay magpakain. Sabi ni Brother Ting sa mga bababaan, o pagbalik namin, maghahanda kayo kahit magtsakaw. Ano yun? Mattsakaw. At saka kape. Yan. O di siyempre parang, kasi di ba yung ibang nagpapanik ng Mama Mary, kahit wag na po kayo maganda, wala po ditong love offering. Ayan, Pero dito hindi, sinasabi, maghanda kayo kasi pagpapalaing kayo ng Panginoon sapagkat ang nagpunta sa inyo ay hindi kami, kundi ang ating Diyos na buhay. Sa katauhan lang po namin. Amen? No? Kaya tayong naghahasik ng mga salita sa bawat tahanan, ang tawag sa atin ay mga little Jesus. Munting Jesus. No? Sapagkat yan ang ginawa ng Panginoon dito sa lupa. Di ba? Nakikipamuhay siya sa tao. Siya ay naging tao upang ang tao ay makapiling niya. So tayo din, ganun din. Tayo ay nagpupunta sa mga bahay-bahal, sa bawat pamilya, dala si Mama Mary, 10 ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Amen. So sabi, sino man nag-aalay ng kanyang buhay para sa mabuting balita, lalong dadagdagan ng buhay. Subalit ang hindi nag-aalay ng kanyang buhay, nagkakait. Sabi, sige, kayo na lang, nakakapagod. Sige, may sakit ako. Sige, may apo ako. Amen. Sister Celia Dizon, sabi niya dun sa mga naghahayo, sige, susunod ako. Kasi hindi pa tapos yung teleserye. Di kinabukasan, balik na naman. Sister Celia, halika na, magbababa na tayo. Sige, tatapusin ko lang ito. Kakasige niya, sabi nga ng Panginoon, ang buhay mo galing sa akin, ang lakas mo galing sa akin. Amen? Ang kagalingan mo galing sa akin. Alam niyo, nagkasakit siya. Anong sakit? Nabingi. Tapos, hindi nabingi siya. Nanonood siya, hindi niya naiintindihan. Amen? Sabi niya, ano pa yung silbing panonood ko kung hindi ko naman maintindihan? Ginawa niya, siya yung naghanap sa Mama Mary. Nasaan na ba si Mama Mary? Sasama na ako. Sabi niya ganoon. So mula noon hanggang ngayon, sumasama na siya at isa na siyang coordinator. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So the more you give, the more you will receive. Kung anong binibigay mo kay Lord, buhay, lakas, pera, ibabalik yan sa iyo ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen? Sabi sa Gawa 3:26, kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, at siya'y unang sinugos sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Ayan, salamat sa Diyos. Ito pala yung ating gagawin, kaya tayo ay mag-aakay ng kaluluwa sapagkat binago na tayo.
So yung pagbabago mo, hindi para lang yan sa'yo. Amen? Ikaw na ngayon ay nagniningning na bituin na kung paanong yung pagbabago sa iyong buhay ay magiging inspirasyon ng mga taong makasalanan. Amen ba? Meron po akong kapitbahay, talagang grabe ang buhay niya. Araw-araw lasing siya. Maganda ang kanyang kabuhayan sapagkat, chismis na rin. Pero hindi naman yun niyo siya kilala, no? Meron siyang same sex. Di binibigyan siya ng pera. Sige. So lahat ng barkada niya, sa harap ng bahay namin, umiinom kasi may tindahan kami. Yan, sige. Kung ano gusto nyo, sige, bili kayo. Kunin niyo sa tindahan ni Aling Rustica. Di bili naman ng bili. Kasi bakit siya ganoon? Tinatakpan niya ng alak, ng bisyo, yung nagaganap sa kanyang buhay. Actually, nakokonsensya siya. Pero alam niyo po, isang araw, para siya'y makalayo sa ganong kalagayan, nagpunta siya sa Saudi. Alam niyo naman sa Saudi, di ba? Masisigla ang mga born again. Masisigla po. Doon po siya naaralan ng isang born again at siya'y nagbago. Alam niyo po, pagbalik niya dito sa Pilipinas, nandun pa rin siya, bumalik sa aming harap ng tindahan. Sabi niya dun sa mga barkada niya, sige, kung ano gusto niyong bilhin, alak, sigarilyo, sagot ko yan. Pero siya, ang ininom niya, Coke. Tapos, nung lasing na sila, nangaral na siya. Amen? Pwede rin naman, di ba? Pwede rin naman, di ba? Kasi minsan yung mga nag-uusap na mga lasenggo kung ano na lang pinag-uusapan Bakit? Hindi ba dapat bang pag-usapan ng salita ng Diyos kahit lasing na sila? Alam niyo po, meron doon naakay at naging soldiers of Christ. No? Isa yung pinsan ko na naakay doon sa kanyang pagpapayag, kaya lang naging soldiers of Christ. Amen? No, hindi naging born again. Pero at least naakay niya patungo sa salita ng ating Panginoon, no? Sa mabuting balita ng kaligtasan. Nakapagpabago siya ng mga masama. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 So, isa sa mga dahilan kaya tayo nag-aakay ng kaluluwa ay dahil, number 1, dahil sa kaparusahang walang hanggan. Dahil sa kaparusahang walang hanggan. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang mahikayat ang mga taong makasalanan upang tanggapin si Jesus. Amen? Gagawin natin ang lahat ng makakaya. Sabi nga no pain, no gain. So tayo mga soldiers, hahanapan tayo ni Lord. No, pagharap natin kay Lord, dahil tayo sundalo, hahanapan tayo ng mga bihag. Bihag, dala-dala mo bihag. Lord, ito yung mga binihag ko. Ano yung mga bihag na yon? Mga kaluluwang nadala mo sa harap ng Panginoon. At alam niyo po kung ano ang ginagawa ng mga kaluluwang ating dinadala kay Lord? Yan po ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Kasalanan ng ating mga ninuno, kasalanan ng ating mga lola, lolo, kasalanan ng ating mga magulang, at kasalanan na rin natin at sa susunod pang mga henerasyon. No, the external and internal, yan sinabi, internal grace of the Lord. Kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan. At sa gayoy, napawi ang maraming kasalanan. Kaya yung pag-upo natin dito, minsan naiinip na tayo. Sabi natin, bakit ganon? Nakatatlo na kami sunod-sunod na linggo. Naka-4, naka-5, naka-10. 1 taon na, 2 taon na, 14 na taon na. Alam niyo po, nasa stage pa lang tayo ng pagbabayad. Nagbabayad. Para bang nangutang ka sa bangko, magbayad ka. At ang bayad natin sa kasalanan ay mga kaluluwang makasalanan. Amen? At pag nakabayad ka na, sige tuloy-tuloy kang mag-akay, lingkod, COB. Yung sumusunod na mga kaluluwa ay deposito na. Kapag may dineposito, mayroong mawi-withdraw. May isa sa mga dahilan sapagkat may mga gantimpalang ipagkakaloob sa tapat na mga taga-akay ng kaluluwa. Anong gantimpala? Yung corona. Si Mama Mary, di ba nilagyan ng corona? Pinutungan.
ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Pinutungan siya. Binigyan siya ng karangalang maging ina ni Jesus at ina nating lahat. Amen? Yan. So tayo din ay bibigyan ng corona. Sino gusto ng corona? Yung corona ang ibibigay sa atin ay corona ng pagiging anak ng Diyos na buhay. Son of God or daughter of God. Sa mga nanay, doble ang corona. Bakit? Nanay pa yan. Di ba ang hirap ng nanay, humahayo? Amen? Aasikaso mo yung pamilya mo, pagkatapos hahayo ka pa. Pero sa atin, mas maraming babae ang maraming naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Yan. Yung ating corona na yan, yun po yung makikita natin sa pagdating ng panahon. Tatanggapin natin ang karangalan na yan. Kung paanong si Mama Mary ay binigyan ng karangalan ng Diyos sapagkat inakay tayo ni Maria patungo sa kanyang anak. Di ba may nagsabi, bakit Maria, maraming sumusunod sa iyo? Bakit maraming sumusunod sa iyo? Maraming nagpapaakay sa iyo? Ang sabi ni Mama Mary, kasi dinadala ko sila sa aking anak na si Jesus. Amen? Amen? Kaya tayo, ang ganda-ganda ng Christ on the block, kasama si Mama Mary, kasama ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? So, ano ang kinakailangan sa pag-aakay? Dapat ikaw mismo ay may katiyakang ligtas. Dapat siya ay mamuhay ng malinis panloob at panglabas. Amen? No? Yan, nandiyan ang compassion. Lahat tayo marumi. Lahat tayo nagkakasala. Amen? Bakit daw tayo nangungumpisal pa sa pare? Samantala ang pare daw ay makasalanan. Okay, sabi niya ganon. Yung po bang daspan at saka wales, malinis? Linis po ba yung daspan at saka wales? Hindi. Pero nakakapanlinis, di ba? No, pag winalis mo yung basura at dinaspan mo, lilinis yung lugar. Amen? Ganun din yung mga pare. Tayo din, kahit tayo marumi o malinis, pinipilit natin magpakabuti, trying hard, na sumunod sa kalooban ng Panginoon, tayo din ay gagamitin ng Panginoon na maglinis ng ating kapwa. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Marami ang tumatanggi maging taga-akay ng kaluluwa dahil daw sa kanilang kawalan ng kaalaman tungkol sa Biblia. Hihingi tayo kay Lord, Lord, hindi ko kaya. Oh, yun na mas maganda. Humingi ka kay Lord. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi self-centered. Kinakailangan Christ-centered. So, tayong lahat ay magdadala ng kaluluwa dito. Mga kapatid nating naliligaw ng landas, sabi nga, kapatid, kamag-anak, kapuso, kapamilya, katrabaho, kaaway, no? Kaibigan, ay dapat natin dalhin sa piging ng ating Panginoon sapagkat silang lahat ay mahal ng ating Diyos na buhay. Amen? So sa ngalan ng ating Panginoon at sa ngalan ng ating buting at servant, Brother Ting Arcadio, nawa pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. God bless us all. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I pray. Amen. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Amen. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Kinakailangan
lakas ng mahina. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka naming lahat. Pag-asa ka namin lahat. Glory be to the Father. Amen. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen.